Earth may have its kingdoms, hell may wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. To Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion, that is where I shall live eternally.
I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone.
The only child of God around, he waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but he just might surprise you by the way he brings you out. His time and his will and his plan are never wrong. So trust him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Amen. Naimbag nga morning sa ating lahat. At ngayong umagang ito ay Wednesday na naman, no? At salamat sa Panginoon na despite sa mga struggles ay sa araw na ito nandito na naman tayo nagsama-sama para makapakinig ng salita ng Diyos, ano? At salamat sa Panginoon kasi itong pamamaraan na ito, yung platform natin ng devotion ay napakalaking tulong naririnig natin sa mga kapatiran na nagte-testimony na talaga namang kung wala ito sa araw-araw na nakakaharap tayo ng mga challenges ay malaking bagay talaga na meron tayong baon-baon muna na salita ng Diyos sa paggising pa lang natin. Kaya ngayong umagang ito ay itutuloy natin yung ating pag-uusap-usap, at maganda yung ating pinag-uusapan. So dito po sa studio ay of course nandito pa rin kami nila Sister Rhea, Sister Sheila, at Sister Mark, and of course sa Google Meet ay andyan si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Good morning to everyone. Naimbag nagsapayo kanyayo amin dita. And of course, sa studio and sa Facebook Live natin. I think nandito yung mga interns. Dumadami sila. Magandang umaga sa inyong lahat. And thank you for joining us this morning. And I hope that we'll all be blessed ngayong umaga na ito. And tama yung sabi ni Ma'am Cherry, no? And we are still blessed to nagising ngayong umaga. Amen. At humble ourselves, no, again to listen to the word of God. Napakaganda na ito yung unang maririnig natin sa ating sa umaga, no?
at hindi kung ano-anong mga kwan sa mga bahay natin, whatever. Pero napakaganda na yung salita ng Diyos ang mauuna na ating mapakinggan. Ayan. So, again, good morning sa atin lahat, sa ating mga, natakpan na yung mga nandito sa Facebook live. Pero nakikita ko si Ma'am Emilia. Of course, good morning. Sir Salvador Bore. Si Sir Gilbert, good morning. Ma'am Rachel. Si Ma'am Maricel, good morning. And the rest, si Ma'am Joyce, kita ko dito. Sir Digno. And lahat ng mga interns na mga ito, I hope that hindi lang compliance ang pag-attend ninyo, Amen. but you should be able to hear and tawag dito, learn from lahat ng mga pinag-uusapan natin dito. Ayan. So far we have 73 na naka-tune in ngayong umaga, and it's nice to see that meron kayong mga interest sa mga ganitong bagay-bagay. At ito talaga ang mga kailangan natin, no? So hindi pa sila nakapagpalit ng kanilang mga profile picture, kaya ang daming ang papangit sa totoo lang. All right, so hindi maganda yung mga ibang profile pic ng mga ito. Okay, so dapat by tomorrow is napalitan na ng mas maganda yung profile pic ninyo. Mas maganda yung, kasi intern kayo, is naka white t-shirt na lang para mas decenteng tignan. Hindi yung parang galing sa kung saan-saan ang mga profile pic ninyo. Kasi intern na kayo, dapat may konting disiplina ba. Alright, so again, good morning sa ating lahat, and of course, ang pinag-usapan pa rin natin is that knowing God by taking full advantage in hearing His Word. Okay, and so sinabi natin nung last is that ito yung isang or ito yung pinili natin na ating pag-uusapan because most of us and do not know, no, hindi pa na-discover kung paano natin i-take advantage ng full or take full potential dito sa pakikinig ng salita ng Diyos. All right. So before anything else, tayo muna ay magpasalamat sa ating Panginoon at humingi ng wisdom and understanding para sa ating pag-uusapan ngayong umaga. All right, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong pag-ising po sa bawat isa. Thank you for the good night rest again. And we pray, Almighty Father, for continued guidance, wisdom, O Lord, sa aming magsasalita. Ihag inyong salita ulit ngayong umaga na ito. And give us also humility and understanding, O Lord. And bantayan mo din ang aming internet. Thank you for this platform again, Almighty Father. And forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. All right. So again, no, if maalala ninyo yung pinag-uusapan natin is that for the whole year is ang theme and ang goal natin is for us to know God more, okay? And to know Him seriously, di ba? So hindi lang yung alam natin na may Diyos tayo, pero yung mga actions natin is hindi sumasang-ayon doon sa gusto niya, di ba? Para sa atin. And so knowing God by taking full advantage in hearing His Word, yun yung topic natin for this month. And napag-usapan natin nung Wednesday is that anong ibig sabihin ng full advantage. Okay? It is utilizing to its maximum potential, di ba? Pero hindi mag-i-stop there for the greatest possible benefit. So, kung ano yung mga sinabi natin na i-take ang tawag dito to utilize, for us to utilize for its maximum potential. So example na sinabi natin is that we have the privilege of access, okay? And we are blessed, sabi nga natin, that how are we accessing the Word of God? Okay?
And so, hindi kagaya noon unang panahon. Ngayon, meron ng TV, meron ng anong tawag dito? Cellphone, di ba? Meron tayong mga computers, mga ganun. We haven't kung yung full potential. And of course, sabi ko nga is that meron tayong mismong simbahan, di ba? Meron tayong church, kaya meron tayong Bible, di ba? King James Bible. Translate na ito para sa atin. Okay, imagine pa yung nag-translate ng King James Bible is sinunog nila, di ba? Because he has translated. Bakit niya translate? Para lahat tayo ay matuto, di ba? That is why sabi ko nga is that it is a privilege to have a church that allows us also to read the Bible. Kasi not all churches allows their members to read the King James Bible, kung ano-anong mga gawa-gawa na mga tawag dito, according to them is salita ng Diyos, but there's only one source, okay, and this is the King James Bible. What else? Okay, so ito hindi natin na emphasize nung last meeting para ito yung dito pa rin tayo ang pag-uusapan natin, 'di ba? Is that we have the privilege of access, and ito one of the most precious, sabi natin, commodity, okay, is the time. Okay? We have the urgency of time. Okay? Ano ibig sabihin nito? Buhay pa tayo, 'di ba? And so, hindi natin alam, each and everyone, lahat tayo hindi natin alam hanggang kailan ang buhay natin sa mundong ito. And so that is another privilege. Okay? The urgency of time. Okay? And so, anong sabi niya sa Psalm 96? Okay? Or 90 ba to? Hindi ko na nakita. 96 verse 12. Anong sabi niya dito? Diba? Is for God to teach us to number our days. Okay? Diba? Oh, natin to. 96. Ayan. Yeah, 90 ito. Yan. Diba? So 90. Psalm 90 verse 12. Anong sabi niya? So teach us to number our days. Okay? That we may apply our hearts unto wisdom. You see that? Kasi nga, sabi nga natin is that time is one of the most precious na commodity na dapat nating bigyan ng take it seriously. And so we na kung saan we are still in this nabubuhay pa is that we have the privilege again to listen to the word of God. And then yan, yung sinabi ni Ma'am Cherry nung last, di ba? One thing that is needful. Okay? Choosing the one thing that is needful. Kung maalala niyo last meeting, sinabi niya is about the story of Martha, di ba? And Mary. And ano yung pinili ni Mary? It is one thing that is needful. Okay? And so, ngayon is that what's the evidence of us knowing God? Anong mga evidence? Diba? So pagbalik tayo doon sa verse natin na ginamit natin in the book of John chapter 8. Okay? We open our Bibles to John chapter 8 again, verse 47. Okay, anong sabi niya dito? He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Okay? And so, simply, is that, sinasabi dito, diba, is kagaya ng sinabi natin nung last meeting, is that hindi tayo talaga nasa Panginoon because we do not listen.
Okay, we do not hear His word. The hearing God's word is one of the clearest evidence that we belong to Him. Ito, tingnan natin to, no? Identity determines spiritual appetite. Okay? Identity determines spiritual appetite. So, kanino tayo identified? Ayan, di ba? Kaya, very, very, what you call this, important, yung inahayag sa atin na ating kaligtasan, ating salvation, because that is where we truly accept the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And then from there, ma-identify tayo sa Kanya. Di ba? And so when we are identified to Him, is that we have that appetite, spiritual appetite, to listen to His Word. Okay? So pagpuntahan natin ng Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 14. Okay? Maganda, tignan natin hanggang verse 17. Anong sabi niya dito? Romans chapter 8 verse 14. And so sabi niya is, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Diba? So if we have been led, okay, if we have been led by the Spirit of God, diba, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Yan. Whereby we cry, Abba, Father. Okay? We have already been adopted. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang daming mga sinabi dyan about our identification sa ating Panginoon. And if children, then heirs. Okay, tagapagmana, heirs of God and joint heirs with Christ. Wow, you see that? If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. And so, if you are truly, okay, if you truly accepted the Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior, identified tayo sa Kanya. Amen. And so if we have been identified, it determines our spiritual appetite. So, anong ibig sabihin nito? You hunger for what you are connected to. Yes. Diba? That's right. Saan tayo connected? Pag connected tayo sa Panginoong Jesucristo, and we have that hunger, okay, to know Him more. We have that hunger, okay, to be able to know Him. When your identity, for example, is rooted in God, you crave spiritual things. Tama? Bakit hindi tayo nagke-crave or nag-hunger ng spiritual things, like, why don't we not pray? Bakit hindi tayo nagbabasa ng Bible? Bakit hindi tayo nakikinig, okay, during preaching? Diba? Why don't we have ministry? Because we are not yet rooted in God. We do not crave. Okay? Alam niyo, for example, yung mga mahilig magluto, di ba? They identify themselves as, cook. So anong ginagawa nila? Di ba? They look for something na, ito magandang i-experiment na lutuin, magandang ganito na gawin, di ba? And then, how about, for example, mga coffee lovers, mga ganyan. They always seek ano yung mga masarap na kape, mga ganun, they discover, 'di ba? Kasi identified sila na coffee lovers sila eh, 'di ba? Oh, yung mga kabataan natin diyan sa church, okay? LeBron, yan, okay? Sina whatever na mga basketballista, 'di ba? And so pag makita ninyo, i-identify natin sa atin yung tao, 'di ba? Or yung team ng basketball, ayun, ano ginagawa natin? 'Di ba? Yun ang hinahunger natin na kailangan alam natin yung moves nila. Alam natin yung, 'di ba? Inaaral nila yung
yung mga galaw, okay, para mai-apply during game or during laro. I hope nakikita ninyo, no, na na-identify tayo doon sa mga bagay na mga yun. And so pag na-identify ka sa bagay na mga yun, is that you crave, okay, to do something para tularan. Okay? And so the same dito is that, sabi ko kanina, is that if you hunger for what you are connected to, then when your identity is rooted in Christ or God, you crave for spiritual things. Kasi parang it's ironic, sabi nga nila, ang ibig sabihin nun is that parang nakakatawa naman that we have identified ourselves to Christ, okay, to the Lord Jesus Christ, and yet hindi tayo nagke-crave sa spiritual na mga bagay. Okay? We identify ourselves to God, and yet palaging meron tayong bisyo, di ba? Meron tayong dito, we delight in evil things. Okay? Di tayo sumusunod sa mga magulang, di ba? Is that kayong mga estudyante, is that yung binibigay sa inyo na allowance ng mga magulang ninyo, is that binibisyo lang ninyo, ang lakas ng kanina naman ni Garillo, di ba? Mag-vape. Ang dami, kaya nga sabi ko sa is that I what you call this, fully, support itong ginagawa din ng ating city, na kung saan making moves na iban ang smoking, okay, cigarette smoking, including vape, di ba? Na ibaban nila yan para hindi na, ang daming mga what you call this, negative effect. Alam natin lahat yan. And so hearing as a mark of God's people. Okay? So balikan natin itong John chapter 10 verse 27. Ano sabi niya dito? John 10:27. So pag makita natin dito, di ba, lahat ng mga sinasabi natin is that it is by hearing, it is the mark of God's people. So in John chapter 10 verse 27, ang sabi niya, my sheep hear my voice. Di ba? And sabi niya, I know them and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Wow, napakagandang verse. Okay? Makita natin. Is that sabi niya my sheep hear my voice. So pag sheep natin, sabi nga natin, di ba, is that yung sheep na mga ito, na mga animals, they have that distinct characteristic na kung saan na lalaman nila, di ba, kung sino yung tumatawag sa kanya. That is why we are also identified dito as sheep, because as sheep, we know kung salita ng Diyos yung napapakinggan natin. And so if we listen to that, diba? If we listen to that, we know that we are God's people because we could be able to discern. Ayan. Amen. Diba? Kesa yung sa sinasabi ng demonyo yung naririnig mo. And then, yun pa ang sinusunod mo. Diba? Sabihin siya, magnakaw ka. Okay? Manigarilyo ka. Minom ka ng alak. Yun ang pinapakinggan. So, if yun ang pinapakinggan mo, you do not yet have the mark of being God's people. Because, diba, if we hear, okay, na yung pinapakinggan natin or yung sinusunod natin is yung kanyang salita, then that is an indication that we are identified sa kanya. And so, in contrast, if we refuse to hear, okay, pag ayaw natin na makinig. So, tingnan natin dito sa 1 John. Yan, 1 John chapter 4 verse 6. Ako nang magbabasa sa atin. Anong sabi niya? We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not God
heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Okay? And so, naalin tulad yan, that if, and karamihan, maraming mga bakit karamihan, mga kabataan, even adults, sa totoo lang, no, is that nawawala sila sa landas because why? Sabi niya, hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. That is why marami tayong mga hindi maayos ang ating pag-decision. Why? Puro erroneous, puro mali. Right. Because why? Because we don't listen. Okay? That is why we don't really maximize, okay, yung full potential ng ating pakikinig. Palagi kong sinasabi ito, diba, is that the human mind is not tawag dito, palagi kong sinasabi na yung utak natin, diba? The human mind is really a forgetting mind. Okay? Narinig natin ngayon, and then after 1 hour, after 2 hours, kung hindi natin ito ulit babalikan, nakalimutan natin. Diba? That is why we are not yet making a full potential. Diba? Kaya nga example sa atin, no, sa church natin is that every day meron tayong pwedeng marinig. And so we don't take that full potential dito sa ating privilege na ito. Okay? Ayan. So, I hope that this morning is meron tayong natutunan na ulit. And I hope, sabi ko nga sa mga kasama nating mga estudyante na mga ito, mga interns na mga ito, is hindi lang nandito kayo para i-check ng mga squad leaders ninyo, whatever. Okay, useless yan pag hindi nyo i-focus doon sa advantage and benefit ng inyong pakikinig. Alright? Okay, so yan muna. And papasok ko sa studio. Ayan, Ma'am Cherry. Amen, sir. Thank you very much po dun sa mga na-i-share nyo po sa amin. At totoo ngayon, yung sinasabi ni Sir Ariel na lahat na ng avenues ay meron tayo. Yung mga pamamaraan para ma-search natin yung Word of God, mapakinggan natin yung Word of God. At naalala ko rin ito na sinabi ni Pastor Hill sa graduation noon ng PSS na noong panahon ay ang tanging meron sila, power of God. Pero ngayon, meron na tayong mga avenues na ganito, pero nawawala naman yung power of God. Kaya nga, very important na meron talaga tayong full potential. We take advantage of that of every way para tayo ay makapakinig ng Word of God. Kaya nakakatuwa yung mga sinasabi ni Sir Ariel na kung talagang tayo ay sa Diyos, ay dapat kilala natin yung boses ng Diyos natin. Dahil kung saan tayo identified, kung ano yung boses ng kung kanino tayo identified ay naintindihan natin. And I was reminded nga doon sa sinasabi ni Pastor RJ na yung dito kasi sa PMA may siren o siren ba na basta yung tumutunog siya. So although sa buong Kias siguro naririnig yun every I think 6 o'clock in the morning or 8 o'clock. Yan. Pero sa amin, dahil hindi naman kami taga PMA, hindi namin alam kung anong ibig sabihin nun. Wala lang, di ba? Pero sila doon, maaring pag narinig nila yung tunog na yon, meron silang kailangang gawin. Kasi nga, they are identified with the Philippine Military Academy. Di ba? Kami, dahil kapitbahay lang kami, nandito lang kami sa labas-labas, mga civilian naman kami. So, hindi namin alam kung anong ibig sabihin. We might hear, pero yung action that is taken, kami, wala kaming pakialam doon sa tunog. Pero sila, dahil identified sila, may pakialam sila. 'Di ba? So, ganun tayo. Pagka boses ng Panginoon, yung narinig natin, dapat meron tayong kaukulang
action. Dahil tayo lang nakakaintindi nun eh. Paano natin mauunawaan na, paano natin, paano tayo mag-expect na yung unbelievers ay gagawa sila ng instruction ng Panginoon kung hindi pa naman sila identified. 'Di ba? So, ang ganda nung sinabi ni Sir Ariel eh. Doon mo talaga makikita kung yung spiritual appetite mo ay para sa salita ng Diyos. Kasi kung wala kang ka-appetite, yung mga bagay na patungkol sa pakikinig ng Word of God ay doon ka malamya, doon ka inaantok, doon ka maraming gustong gawin, 'di ba? Pero pagka oras ng pang makamundong bagay ay active ka, ay kailangan talaga nga nating i-check kanino ba talaga tayo identified, ano. So magandang magandang point na sinabi ni Sir Ariel at isinulat ko nga talaga yun kasi sabi ko, na talagang yung identity talaga natin will really determine yung ating spiritual appetite. And yun, so syempre pareho pa rin kami ng topic ni Sir Ariel patungkol nga dito sa ating pakikinig. And totoo yun, yung last na topic na nabanggit ko ay patungkol kay Mary, na talagang umupo siya sa paanan ng Panginoong Jesus. Kaya grabe yung natututunan niya, If we are going to consider the two sisters, ay makita mo talaga na when it comes to attitude and lahat ay may hindi magkapareho ng level sila ni Martha. That is because yung receptiveness ni Mary ay naniniwala akong mas mataas yung pagtrato niya sa Word of God kaysa kay Martha, no? And ngayon nga ay itutuloy pa rin natin ito. So basahin lang natin dito sa Matthew chapter 13 verse 23. Isang account ito patungkol sa paghahasik ng seed, na lagi na natin itong naririnig, pero magandang makita ulit natin ito ngayon na sabi dito sa verse 23, "But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, some 30. Yan, so ito yung part na pinapaliwanag na ng Panginoong Jesus kung ano ang ibig sabihin ng mga grounds na yun. So yung good ground na yun ay na-receive niya yung word. Heareth the word. Very specific dito na yung good ground narinig niya and understandeth it. Yan. So, yun yung pinakamagandang makita natin na hindi lang tayo basta nakikinig. Yung sinasabi nga ni Sir Ariel kanina, hindi lang compliance ito, kundi dapat ay alam natin kung bakit natin binibigay yung atensyon natin dito sa bagay na ito. Bakit? Kasi kailangan natin ito. Dahil nga, nagka-crave yung ating spiritual na buhay. Because we are already identified with the Lord Jesus Christ. Konektado lahat yan. Umiikot ka dyan, pero pare-pareho lang yung tumbok niyan. Identity pa rin natin yan sa Panginoon. Kaya nga kanina iniisip ko rin yung craving na sinasabi ni Sir Ariel. And napansin nyo ba, na pag nag-crave tayo, nagkikrave tayo sa mga bagay-bagay na na-experience na natin. Kasi kung hindi mo pa na-experience, how will you crave for that thing? 'Di ba? Ano yung kinikrave natin? Yung natikman mo ng pagkain, 'di ba? Yung na-experience mo na maaring meron kayong pinuntahan and then parang gusto mong bumalik doon. Pero nung hindi mo pa alam lahat yan, wala kang cravings, no? Ako, honestly, sa mga, sabihin na lang natin sa food, sa restaurants, no? Paano ako magkikrave sa isang pagkain doon sa, sabihin na natin na sa isang mamahaling restaurant kung hindi ko pa naman na-experience. 'Di ba? Kaya nga ang craving talaga natin ay related yan sa ating experience. Kaya yun nga kung hindi pa natin talaga na-experience ang Diyos sa buhay natin, hindi din talaga tayo magki-crave sa kanyang salita, 'di ba? Kaya dito sa ating binasa, yung good ground natin. Kailangan yung puso natin ay
ready lagi yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. And sa amin kasi sir, actually nagtrabaho din ako sa call center ano. And doon sa aming office ay laging pinopromote yung tinatawag na active listening attitude. Yung pag sinabing active listening attitude ay sa tinignan ko kasi yung yung meaning. Sabi dito, a structured communication technique that involves fully focusing on, understanding, responding to, and remembering what is being said rather than just passively hearing the speaker. Kaya ang maganda pala sa ating pakikinig pagka ilalagay natin yung sarili natin sa kalagayan na uupo tayo at makikinig. Dapat pala ito yung purpose natin. It is a structured communication. Hindi lang basta pupunta ako sa church, uupo ako doon tapos bahala na. 'Di ba? Hindi pala ganun. May plano ka rin palang gagawin. Because ang gusto mong gawin ay mag-focus ka. Kailangan mong mag-focus doon sa sinasabi at habang ikaw ay nakafocus, iniintindi mo. And then you respond. No? Kaya nga dito, hindi bawal mag-amen. 'Di ba? Sa service. Laging sinasabi ni pastor, kung naiintindihan ninyo at tinatanggap ninyo yung naririnig ninyo, maganda mag-amen kayo, 'di ba? Hindi lang yung nag-amen ka kasi alam mo yung katabi mo. Pagka may sinabi si pastor na kasalanan, ang lakas-lakas ng amen mo, hindi pala sa sarili mo, para pala sa katabi mo, 'di ba? Igaganon mo pa, amen. 'Di ba? Pero sa totoo lang, honestly, ang maganda talagang attitude natin pagka yun nga makikinig tayo ng Word of God. Dito sa devotion, sa lahat ng mga Bible studies and all, ay talagang sasabihin natin, Panginoon, makikinig po ako ng inyong salita. Kausapin niyo po ako. At yung lagi kong naririnig din na sinasabi ng mga preachers natin, punan niyo po ang aming spiritual na pangangailangan. And ako actually, bago talaga ako pumunta sa service, sa ganito, laging yun ang pinagpipray ko sa Panginoon. Meron akong spiritual na pangangailangan. Gamitin mo po yung preaching para mapunan ito. No? So, kaya nga, yung sinasabi rin nila na si Pastor Bernard, hindi ko makalimutan sa kanya. Lagi niyang sinasabi niya, gawin niyo pong matabang lupa ang aming puso sa pakikinig po ng inyong salita. And sinasabi rin nila, empty our hearts. Paanong empty? Kasi kung punong-puno na yan, wala na. Paano pa magiging good ground yan, 'di ba? Punong-puno ng basura. So hindi mo matataniman yan na magbubunga kasi nga puro basura yung laman, 'di ba? Kaya nga maganda pagka nakinig tayo, sabihin talaga natin sa Panginoon, Lord, i-empty mo po yung puso ko. Anong ibig sabihin nun? Handang-handa. Pag the vessel is empty, you can fill it, 'di ba? But if the vessel is full, wala ka nang pwedeng ilagay diyan. Kaya nga napakaganda nitong sinasabi dito na but he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also, yan. Ang kagandahan nito, malalaman mo kung talagang nakinig ka at naintindihan mo. Dahil, ang susunod niyan, meron at merong resulta. 'Di ba? Na maganda, syempre. Yung hindi pakikinig, may resulta din yun Pero dito, sabi niya, and which also nasaan na ba ako? And understandeth it, which also beareth fruit, and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30, 'di ba? So meron at meron, hindi man pare-pareho yung maging bunga, pero meron at merong magandang resulta yan. Kaya nga dito sa Ecclesiastes tignan lang natin dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Pagdating sa pakikinig, sabi niya dito, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Ayan, so pagka pumupunta tayo sa
sa bahay-sambahan. Kasi ang purpose naman talaga natin doon, di ba, is to listen to the Word of God. Listen to the preaching. Siyempre, kasama na doon yung pag-worship natin na pag-awit sa Panginoon, pagbibigay ng ating mga ikapo, ganyan, pakikipag-fellowship sa ating brethren. Pero most importantly ay yung pakikinig natin. Kaya nga sinasabi ng mga ni Pastor din, singing is good. Yan. Music is good. Lahat yan. Pero pinakamaganda, importante, ito, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, ano sabi dito? Keep thy foot when thou goest to the house of God and be more ready to hear. Sabihin na natin na, oy, ako may dala-dala akong 100,000. Pupunta ako sa church para dalhin ko ito. Pero, kung hindi naman maayos yung puso natin sa Panginoon, ang tawag lang dyan ay sacrifice of fools. 'Di ba? Kaya nga napakaganda na magbibigay ka ng iyong ikapo at the same time, handa ka na makinig. Yung sinasabi lagi ni Sir Ariel, humility. It takes humility. Really, it takes humility to listen to the Word of God. Minsan tayo, iniisip natin na meron tayong posisyon. Gaya niya ni Sir Ariel, pwede niya sabihin na, VP ako ng pinakamalaking eskwelahan dito tapos makikinig ako diyan kay Brother Abednego, di ba? Pero kung wala ka talagang magandang puso, ganun yung maiisip mo. Pero bakit si Sir Ariel pupunta siya, makikinig, uupo, di ba? Mag-amen pa yan. And then pag the invitation, pupunta pa yan sa harap at makikipag-usap sa Panginoon dahil hindi niya iniisip na kung anong meron siya. Ang iniisip niya, dapat matanggap niya kung ano yung ipinapahayag na salita ng Diyos. Yun yung tinatawag na good ground. Kasi kung hindi natin consciously na ilalagay talaga sa isip natin na kailangan ko ito. Wala, ang gagawin lang natin, pwede ka, mag-cellphone ka na lang habang nagsasalita yung at least nasabi na nagsimba ka. 'Di ba? Na talagang honestly, marami talaga tayong nakikita na tao dito sa church na ganun yung mga attitude. Darating, didiretso dun sa kainan, makikipagkwentuhan. Pag akyat sa auditorium, makikipagse-cellphone lang, matutulog. So, tapos na, oo nga naman, nagsimba nga naman, no? Pero, nasaan doon yung hindi niya nakuha or hindi niya hindi siya nakapag-take advantage doon sa pakikinig ng Word of God. Na kung tutuusin, ay talagang yun naman talaga yung purpose natin. No? Kaya nga, alam nyo, napakaganda itong pinag-uusapan natin. Kasi lalo talaga nating makikilala. Paano natin lalong makikilala ang Panginoon? Doon sa mga naririnig natin na Word of God. Kaya nga sa Romans, 'di ba? Romans chapter 10 verse 17, sabi doon, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Talagang hearing and hearing. Hindi ka magsasawa, hindi napakinggan mo isang beses tapos na, hindi. Para tayo ay lalo nating makilala ang Panginoon, we have to have that good ground sa atin. We are ready, we are actively listening. At kung talagang active yung listening natin, hindi ito for compliance, but we listen, we focus, and we respond. Yun. So, maraming salamat po, sir. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And napakaganda yun, no? Every time na sa school nga, ganun yung natin na tawag dito, active listening. Okay? So, hindi passive, hindi nandun ka lang and then nakaupo. No, there must have to be something na, kaya nga, yun din ang isa. No, dito sa ating pinag-uusapan na we are not taking full advantage. Yung full, maximizing yung full potential. Diba? Kung minsan is that, sinasabi natin na, alam niyo ngayon is that 1 minute na lang or 2 minutes is yun yung attention span ng mga kabataan, yung mga nag-ieskwela, may be true, di ba? Pero hindi na porque yun yung sinasabi, hanggang doon din lang ang maging limitation, okay, ng pag-aaral natin. No. Okay? And so pagka hindi mo 1 minute ka lang, 2 minutes ka lang, tapos nawala na yung
attention span mo. Dapat you must have to train yourself to actively listen all throughout nung preaching. Like kung yung preaching 20 minutes, 40 minutes, 30 minutes, di ba? Or even aabot ng 1 hour, tapos 5 minutes lang ang attention span mo. Hindi mo nakukuha yung full potential. Kaya walang mabe-benefit sa'yo. Di ba? Oo. Kung minsan nga, kaya nga, yun yung kanang mga gadgets na ito. 1 minute, 2 minutes, nakakuan ka, and then, for the rest of the entire next na minutes, wala na. Okay? Kaya, napakaganda, tanggalin na lang yung mga distractions. Ako talaga, once that we have services, I leave my cell phones. Hindi ko dinadala yan sa auditorium. Whenever that it's service time already, no, kasi andali kang ma-tempt, and so you need to make full potential doon sa maririnig natin, 'di ba? And yun nga sinasabi ni Ma'am Cherry kanina, nung ano na to, active talaga yung pakikinig natin. Kasi if we do not do that, anong benefit ang makukuha natin? 'Di ba? Anong benefit ang makukuha natin? And yung benefit nun is para sa atin yun. Okay? Para sa disiplina natin yun. O, 'di ba? Para sa maayos na character and attitude natin, so that we will know God more. Okay? And what other, sabi ko nga sa binasa natin kanina, is that what other means, no, or clearest na evidence na kung saan we truly belong to God. We crave for His word. We crave for His teachings, di ba? We crave doon sa pag serve, okay, sa Kanya. Diba? Kaya hapon na naman, ng gabi, sabi ko nga is that every night, babasa kami dito ng Bible, and we are in the book of Proverbs, and then yung chapter na pinag-uusapan namin is that yung look straight ahead. Diba? And so, huwag tayong ma-distract sa kung ano-anong mga distractions dito sa mundo. Okay? But rather, continue na kung ano yung mga numpisahan, prayer natin is that dire-diretso pa rin ang pagkikinig natin ng salita ng Diyos. And kung merong tayong ipinagkaloob sa atin ng mga ministries natin, di ba? Is that still tuloy-tuloy yan. Okay? All right. So I hope that meron tayong na pulot ulit dun sa mga sinabi ni Ma'am Cherry, and ayan, so pakinggan din natin ang ating kasama dyan sa unahin natin si Mr. Tila. Good morning po sa ating lahat. Unang-una po is nagpasalamat po ako sa mga napapakinggan namin na salita po ng Diyos. At sa akin naman po, yung natutunan ko po is yung about po yun sa identity po. To yung sabi nga ni Sir Ariel na identity determines spiritual appetite. Na yung makikita na identity po sa atin is yung salvation po natin. Na kung saan kung wala tayong salvation po is kapag nandito tayo sa simbahan, kahit pabalik-balik po tayo sa simbahan, wala po tayong mauunawaan kasi nga po hindi po natin naintindihan yung salvation po natin. At yun nga po din na kapag may salvation, kapag nakatanggap na po tayo ng salvation, ay yung ano natin is dapat i-share natin, hindi yung sa atin lang. Kaya nga makikita sa atin ng mga tao na nag-share po tayo kasi nga nauunawaan natin yung salvation po natin. Pero yung iba, yung nanonood lang sa'yo,
hindi nila maunawaan yun kasi nga hindi pa nila kilala si Jesus Christ, di pa nila tinanggap. Kaya nga kailangan ang gagawin natin na tayo na nakilala sa Panginoon, kailangan natin ibahagi yung salita niya para mauunawaan din po nila. Kaya nga po nagpapasalamat po ako kasi yun nga, iba ulit na naligtas ako dito sa tamang simbahan na Amen. nung una hindi ko pa talaga naunawaan, kasi Katolik ako eh. Kaya sa isip ko lang, bakit ganun sa amin nga eh. May ginawa naman akong mabuti pero bakit mali pa rin, ganun. Natatamaan ako sa mga preaching talaga ni Pastor pero na nung parati akong nakakapakinig, lalo na nung nag full time na ako, araw-araw akong nakakapakinig ng salita ng Diyos, doon ko mas lalong nauunawaan, ganun pala. Kaya, lalo na yun sa pamilya ko, kahit marami silang sinasabi sa akin, hindi ko na lang, pinapakinggan ko, pero wala na lang akong sasabihin sa kanila kasi kung ipapaliwanag ko pa, hindi din nila maunawaan. Baka mag-away pa kami. Nasubukan ko na yun. Kaya nagalit nga ni mama sa akin kasi may nasasabi ako. Kaya nga, pero sabi nga ni Pastor, kung wag na lang, tawag dito, pabayaan na lang. Kasi kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi po nila yan maunawaan kasi nga hindi pa nila tinanggap si Jesus Christ na totoo. Kaya ang gagawin po natin, sabi nga po ni Ma'am Cherry dito is pag hindi natin ma-experience yung Panginoon, wala tayong crave sa pakikinig. Totoo talaga yun. Kasi lalo ako, naranasan ko talaga na kahit nasa simbahan na ako, tinanggap ko na share na ako, nabahagian na ako, nabaptize na ako. Pero nung una, kahit sa pakikinig ko, wala talaga akong nanawan kasi yung nasa utak ko, nag-promise ako sa amin nung nandun pa ako sa amin na hindi magbabago yung religion ko. Catholic pa rin ako kahit nandito ako sa Baguio, ganun. Yun talaga yung inano ko sa sarili ko na babalik pa ako sa amin kasi wala. Yung pag-full time ko, wala sa isip ko ito. Kasi nga, trabaho lang ako dito, magtatrabaho. Kaya pumunta ako dito sa sa Baguio. Yun talaga yung kasi para matulungan ko sila mama. Pero, yun nga, yung sa pakikinig po talaga ng salita ng Diyos, at kung totoo po talaga nating tinanggap si Jesus Christ, mauunawaan po talaga natin yung kaligtasan po natin. Kaya yun nga, yung pag-uwi ko nga po sa amin, i-share ko lang po, yung pag-uwi ko nga sa amin, sabi ni mama, kasi nga konti lang yung damit na susuotin ko, ay mga kasi puro palda tas dress. Sabi ni mama, mag-pants ka na lang o mag-shirt pants ka na. Ayoko, wala silang magagawa kahit walang nakatingin sa akin, walang nakita na miyembro dito sa simbahan, kahit malayo ako, kahit anong sinabi ni mama na ganyan, wala namang makakita sa'yo. Ayoko pa rin kasi nga, yun nga, naninindigan po ako na dito sa simbahan na to, kung ano yung tamang pananamit po. Kaya, at dahil din sa pakikinig talaga ng salita ng Diyos at totoo mong tinanggap si Jesus Christ sa puso mo. Kaya, thank you. Yun lamang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Sheila. And alam nyo, yun ang isang magandang kon natin, no? Yun ang sinabi ko din nung Sunday sa mga fellowship na akala kasi ng karamihan, wala talagang tumitingin. Wala namang tumitingin sa'yo, wala namang ganito, ganyan. Naman din nila alam, Diyos natin ang nakatingin sa atin. Okay? And then if we are with Him or we are identified sa Kanya, okay, is that madali na lang na, I know, ayaw ko sa ganyan, ayaw ko sa bisyo, ayaw ko yung pagka sinabi mong ganito yung dadamit ko, I know. Okay? Hindi pwede. Diba? Ayan.
Alright, so meron pang konting oras sa Sister Rhea. Parang madre, no? Sister. Akala ko paninig. So, magandang umaga po sa ating lahat. Akala ko tatapusin na po ni Ate Sheila. Parang hindi na ako magsalita. So, una po, syempre, thank you po kay Sir Ariel at kay Ma'am Cherry sa mga napakinggan namin. At ayan, good morning din po pala sa mga nanonood sa FB Live. Ayan. At una-una na talagang yun nga, napakaganda ng topic natin, na hindi pala basta-basta kilalanin mo lang yung Diyos. Maraming paraan para makilala mo ang Diyos. Ito nga, sabi na yung tema po natin ngayon na by taking advantage in hearing His Word, na napakaganda po nun na sabi nga po ni Sir Ariel, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ayan. Sabi niya dito is, nag-bless tayo kasi it allow us to read the Bible sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At sabi nga din nung mayroon kasi nung time na balikatan na sabi niya na sabi niya baka dito lang kayo nagbasa ng Bible, sabi niya. Baka dito nyo lang nasubukan na nagbasa ng Bible. Kaya itong church na to ay blessing din para sa atin kasi bagamat di po natin alam yung ginagawa ng isa't isa, but nagpapasalamat tayo dahil may word of God tayong hindi lamang naririnig kundi nababasa. At yun nga po na sinabi rin kay Sir Ariel na identified, na nung una parang hindi ko na naintindihan yung identified na yun. So, mas nung pinaliwanag ni Ma'am Jerry, ay, yun pala yun. So, yun nga po, as a Christian, talagang ma-identified natin yung sarili natin, na lalo na kapag nasa labas nga po tayo, talagang yung identity natin, ipakita natin who we really are. At gayon na rin po sa pakikinig ng salita ng Diyos, naaalala ko na laging sinasabi ni Pastor bago po mag-umpisa yung preaching, wala nang lalabas, sabi niya. Wala nang lalakad-lakad dyan, wala nang magsi-CR, sabi niya. Mag-concentrate tayo, mag-focus tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, sabi niya. So, nung nun, kasi sinabi niya rin na, paano kung mayroon kang isang word or mga nabanggit na yun pala yung kailangan mo pero hindi mo napakinggan. Kaya yun din yung naging isang lesson sa akin, na kapag preaching na, hindi nalalabas. Ayun. Kasi dati, mahilig ako lumabas-labas. Po, magsi-CR, kunwari. Joke lang. Tapos, ayun, nagpapasalamat din po ako kasi actually po nung talagang nasa anda ako, ayun, madalang yung nakakapakinig ako ng ganitong hard preaching, yung kumbaga hindi naman po laging hard preaching yung kailangan ko, pero parang yun yung nagpapakita sa akin na palaging may result na dahil sa pakikinig ng ganong mga preaching is mayroong nagiging resulta, mayroon kang magiging commitment sa Panginoon. Kaya yun po, yun lang. To God be the glory. Amen, amen. Right. Oo. And so, dami kasing mga sa totoo lang. Daming mga distractions tayo eh. Kagaya niyan. Diba? Paano tayo matututo kung mag-uumpisa pa lang? Tawag dito, nag-CR na tayo kaagad, di ba? And then, kalagitnaan, lalabas ulit ka.
Kaya, yun yung sinasabi natin na hindi tayo nakakapagkuhan ng full potential ba ng advantage ng ating napapakinggan. Kaya, it's difficult also na i-apply lahat ng mga napapakinggan natin kasi tawag dito, hindi natin tinitake full advantage. Okay? Lahat ng mga yan. Alright? And so, I hope that this morning is, we have been blessed again dito sa ating mga narinig. Okay? And so, ayan, sabi ko sa mga interns sa mga ito is praying that sa pag-join natin sa mga ganito is natututo talaga tayo. Okay? Hindi yung compliance whatever na pan natin. Okay? But tawag dito, sincere ba yung ating pakikinig. Alright, so eksakto ang pan natin, ang oras natin, and I hope that we're blessed again, this morning sa ating mga napakinggan. Okay, so may mga announcement ba dyan? Of course, see you all mamaya. Okay, sa ating kuan, and continue to pray sa ating mga delegates, sa ating mga palikatan delegates, no, for safety, strength nila. Okay, matuto sila, and pagbalik nila is a new creature ulit, di ba? Oo. Tawag dito, Yes, sir. may mga bagong level up na knowledge and Amen. character, godly knowledge and godly character, di ba? All right, so tayo magwakas sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you so much, O Lord, again for lahat po ng mga narinig namin. And we thank you for the opportunity ulit. Dakilang Diyos na makinig po ng iyong salita. We ask for safety, O Lord, for the whole day sa lahat po ng mga pupunta ng mag-aral, tatrabaho, O Lord, and sa mga soul winning, and provide us also yung mga provisions po namin ngayong araw po na ito, and bring us all to church, O Lord, mamaya, and humble our hearts again for us to listen, O Lord, to your words. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right. So, magandang umaga sa ating lahat. Mahal na pastor, good morning, sir. Dito ko siya Amen. Good dito morning, sa... sir. Okay, so good morning dyan. Si Brother Mark, good morning sa inyo dyan. Thank you, sir. God bless po. Bye.